Nandito ang mga tracking services, no? Ng mga si Miss Yolanda Bobis, kayo ang may-ari ng JBs at kayo ang may-ari ng tracking ng naglabas ng mga produktong agrikultura mula Subic papunta saan? Yes po, pero hindi ko po alam kung saan papunta. Alin yung kayo ba yung kinuha ng aling kumpanya para ilipat itong mga produkto? Your Honor, Sino ang tumawag sa inyo para tinawagan lang po ako ni Sir Chug, siya po yung dispatcher. Hindi ko po alam kung anong sino? kumpanya. Sino? Sir Chugs po. Every time na magpapabiyahe, tinatawagan lang po ako. Sino si Sir Chugs? Sila po yung nagbibigay ng biyahe sa akin. Kasi parang wala po kaming regular client. Inaabutan lang po, binibigyan lang po kami ng biyahe. Pero sino nga si Sir Chugs? Anong Siya po yung dispatcher. dispatcher ng... Hindi ko po alam kung anong kumpanya. Kasi katabi lang po ng garahe namin yung garahe nila. So, kilala mo siya. Hindi po kasi nasa Bulacan po ako nakabase. Tumatawag lang po kapag kami biyahe. Tapos, Okay, so may dispatcher na si Sir Chugs yes po. tumatawag sa iyo at tinawagan ka nung araw ng Yun po, yung araw na po yung July 1 po ba yun? July Na, 24. ay, hindi ko po alam kung anong date yun eh. Eh, kailangan aalamin mo dahil ikaw ang may-ari. Kasi matagal na po, hindi ko po matandaan yung date. Pero nung araw pong yun, tinawagan ako nang hingi sa akin ng truck. Eh, meron po akong isang truck na available. Ibinigay ko nga po yung plate Anong number. detalye ang sinabi sa iyo ni Mr. Chugs? Kasi pa nagtatanong lang po sila, Mami, available truck po ba kayo? Kapag meron po, sabihin ko lang meron. Tapos, sisend ko po yung details. Then, tatawagan ko yung driver. Siya, Ano yung detalye yung sinabi sa iyo? Saan pupunta? wala po. Basta ano lang po nun, Mami, available truck po kayo. Kasi pagdating po, yung driver na po, tsaka sila na nag-uusap sa gate pass. Wala po akong alam regarding po sa biyahe. Basta ang tanong lang niya po, may available truck ba kayo? Hindi Tapos, mo tinanong doon sa driver mo, o anong pinag-usapan ninyo? Saan daw kayo pupunta? hindi. Walang gano'n? Ang ano po kasi, ibibigay ko yung details, plate number, driver, helper, cellphone number. Tapos tatawagan ko po yung driver, sabihin ko na, Joel, may biyahe kayo, ikaw na makipag-usap kung saan kukunin yung gate pass. Sino Hanggang si Joel? ito po driver po. Ikaw ang driver. So hindi mo tinatanong kay Joel, oh, anong napag-usapan ninyo? Saan kayo pupunta? Saan ka imamaneho? Basta sabi po sa akin, somewhere in Bulacan. Sa? Bulacan po. Saan daw sa Bulacan? Parang Angat po. Parang Angat. Yes po. Angat eh. Kasi ang sabi kasi sa akin, bibiyahe ng paangat. Eh, hindi pa naman po kami nakakapagbiyahe ng Angat. Yun, first time lang po yun. Okay. So Joel, sinong tinawagan mo? Bali, si Sir Chugs po. Sila po kasi magbibigay ng gate pass sa amin sa Okay. Nung Subic. tinawagan mo si Sir Chugs, ano sinabi niya? Ah, may babiyahe po namin sa Valenzuela. Ba- Tapos po, biglang nagbago po yung ruta sa Angat po, Bulacan. Tapos naman po, pagdating namin sa Angat, akala ko doon i-discarga po yung pangalan namin. Tapos, Teka, diskarga? Bakit? May dala na kayong produkto? opo, yung pong container na pinabiyahe po nila sa amin. Nung tinawagan ka, dumiretso kayo ng Angat? Hindi po. Eh, siyempre, pagkatawag po namin, magkikita po sa Subic. Oh, yun. Hindi mo sinabi yun eh. Ah, po. Tapos Okay. po, bibigay po nila yung gate pass. Tinawagan ka ni Chugs. Opo. Sabi, Magkikita po sa Subic po. Sa Pantalan po. okay, tapos, Bibigay po sa amin yung gate pass. Kung ano po yung bibigay sino ng gate pass. nagbigay sa iyo ng gate pass? Sila po, sila Chugs po. Sino sila? Pangalan? Chugs Si po. Chugs. Oh, sila So, po. kilala mo si Chugs. Hindi po. Yung penalty po kasi po yung kumukuha ng dokumento eh. Penalty po. Tapos kami po, driver lang po kami po. Sinong pahinante? Pahinante mo? Oh, Sino si pahinante mo? Ang pangalan? si Angelo po. Wala siya rito. Wala po si Angelo eh. So, tinawagan ka ni Chugs. Anong oras ka tinawagan? Ano na po yun eh, mag-alas 7 na po yun ng gabi. Alas 7 ng gabi. Nung lalabas ko na po yung container, Hindi, sandali, sandali. Andun ka na sa Subic nung tinawagan ka?
Ganito po kasi nasa Tiray po kami. Umpisahan mo sa umpisa. Sige po. Nung tumawag na po si Madam sa akin Sige po. Yes. Tapos po, pupunta po na kami ng NCT sa Subic Pier po. Doon po kami Yun, doon sinabi ni Chug sa inyo, sa NC, sa ah, pier po, sa sa pier. Subic. Ano yung NCT? Sa ano po, sa terminal po sa Subic po. Sa ano po, Ano yon? sa ano po, terminal ng Terminal mga container po. Doon. ng container port Oo, sa Subic. oo. Okay. Tap- Sinabi sa iyo ni Doon po kami mag-aantay ng Chugs. gate pass Oh, po. ano sabi Sila po niya? mag-aabot sa amin. Oh, sabi mo siya mag-aabot. Ng So, gate pass po. oo nga. Tapos, Kanino inabot? sa penalty ko po. Wala yung paninante mo rito. Wala po. Sila po kasi mag-ano ng dokumento kami kay driver lang. Well, anong pangalan ng pahinante nyo? Si Angelo Ramos po. Well, imbitahin din natin sa susunod na hearing kasi siya ang si Chugs mismo. Bakit mo alam na si Chugs mismo ang nagbigay sa kanya? Sila lang po kasi nagbibigay ng biyahe sa amin, sir. Hindi. Bakit mo alam na si Chugs ang nandun sa Subic at binigay doon sa pahinante mo, sabi mo? Eh, alam po kasi ibang magbibigay ng biyahe sa amin, kundi sila lang. Sinabi ba ng pahinante mo na, oh, ito, binigay sa akin ni Chugs? Hindi. Hindi naman po. Maaring iba ang nag-abot, hindi si Chugs. Mali po. So, nung inabot sa inyo ng pahinante mo, inabot sa iyo, ano nakalagay? Ano po, yung gate pass po para makapasok po kami sa ano, Okay. sa NCT. So, pagpasok nyo, ano nangyari? Kung ano po yung location po na bibigay sa amin, yun po yung Hindi. Okay na yung location. Pagpasok ninyo, ano nangyari? Gate pass, pumasok kayo sa loob, saan kayo nagmaneho, papunta saan? yun po. Tumawag po sa akin na biyahe namin sa Bulacan, sa Valenzuela. Sino naman ang tumawag sa'yo? Si Chugs pa rin. Sila lang po yun kasi yung ano, Hindi. Si Chugs. Oo, hindi. Opo. Okay, sumagot ko ng oo, hindi, para simple lang, Sige di po, ba? sige po. So si Chugs tumawag sa'yo ulit. Opo. Recording in Sagot progress. po pagpasok po namin Sa booth. Recording in sagot progress. po pagpasok po namin Sa booth. booth. Oh, yun. Yun po, tapos bibigyan po kami ng location. Location. Kunyari, Alpha. Okay. Yung container number namin, nakasulat po doon. Alpha. Kunyari, Alpha po. Ilang kayong truck driver? Isa lang. Ikaw lang. Ako lang. Wala nang ibang truck. Isa lang. Yung truck po na sa JB's. Oo nga. Ako lang po yung bumiyay. Pero ilang kayong truck na sama-samang pumunta dun sa A nung araw na yon? Yes. Hindi ko po, kasi ibang oras po kami. Okay, nagtataas ng kamay si RCX, Christopher Martinez. Nagsunod-sunod lang po kasi kaming pumunta po ng Pantalan po nung tinawagan po kami nung Chugs. Ikaw rin, tinawagan ni Chugs. Sino pa? RC. Kayo rin. Tinawagan din kayo ni Chugs. Yes po, Mr. Chair. Kilala niyo si Chugs? Yes po. Siya po yung nagdi-dispatch siguro from broker po to broker to client. Siya po yung nagbi-bridge sa amin to trackers po. Hindi taga-customs? Hindi po. Pero may contact sa customs. Hindi po namin alam, Mr. Chair. Ay, hindi naman pwede ding Baka, hindi nyo alam personal, pero maaari nating sabihin dahil may kausap siya sa customs eh. Hindi naman kayo papapasukin doon sa customs kung hindi sila Pantalan. Pagkatapos ng Pantalan, saan kayo pinapunta? Tumawag si Chug, saan kayo pinapunta? Sa loob po ng pier. Sa loob ng pier. Opo. Sinong kausap nyo sa loob ng pier pagpasok nyo? Sa may pagpasok po kasi ng boot, doon po kami kumukuha ng location para malaman namin kung asan po yung container na ikakarga po doon sa Tapos, driver namin. Nung Tapos, nalaman nyo location, diretso na kayo. Kinarga po namin, tapos paglabas po namin, diretso na po kami, tapos tumawag na lang po kung saan po dadalhin. Binuksan ninyo? Hindi po. Bawal po kami magbukas ng container pag nasa pier po. Kailangan nasa warehouse lang po. Sila na magbubukas. So mula pier, papunta ng Bulacan po. Bulacan. Kayo rin, Bulacan.
Kayo rin, Bulacan. O ano nangyari pagkatapos? Teka, bago kayo nag-dispatcha, may kausap kayo doon sa loob ng pier? Wala po. Wala kayong, Yun lang pong location po. Tapos sa exit po, location lang din po na kung saan galing yung container. so walang customs na sumulong sa inyo? Wala po. Pagdating na lang po dito sa may tinatawag po nilang SBMA, sa may gate po ng Oh, ano, doon lang po, nagpapasa lang po ng mga gate pass, yun lang po. Tapos makakalma. wala kayong bantay? Wala po. Walang taga-customs na sumama sa inyo? Wala po. Kasi sabi, hindi. Opo. May Alam nyo? bantay po. Ha? Yung may bantay po. Oh. Wala naman po kaming alam na may bantay po kami. Pero dati, pag nagde-deliver kayo, minsan may bantay. Wala rin po. Sa lahat ng delivery nyo dati, Opo. walang bantay lagi. Wala naman po. O, pinapupunta kayo saan? Bulacan. Sa hanggat po kami na Okay, so kayong ano yun, sabay-sabay na kayo o iba-iba oras? nagkita-kita lang po kami doon, sir. So nag-convoy kayo? At- Nung pong lalo po kami, nung dinala po kami sa FTI, doon na po kami O teka muna, masyadong mabilis. Wala pa tayo doon, nandito pa lang tayo sa Angat. Sige, boss. Oh, Sir. sige. Nung nasa hanggat na po kami, doon lang po kami nagkita-kita. Ako po yung unang first truck po ako. Sumunod po si RCX, ay RNC po. So, okay. Kami po dalawa sa ang Anong Sanggat. oras kayo umalis ng Subic? Ako maaga po, mga 8 na po siguro ganyan po. Tapos, kayo, anong oras kayo umalis ng Subic? Mga 10 po siguro. Ganun. Okay, at si Mr. Gerald, anong oras kayo umalis ng Subic? Mga 10 din po siguro, sir. So, halos magkasabay kayo ni RCX. Nauna ng 2 oras si JB's. Okay. Saan kayo nagtagpo? Sa ano po, nagtugpo kami ni R- RNC sa hanggat na po. Sa Angat. Oo. Si RCX tracking saan? Doon lang din po sa Angat. Sumunod lang. Ako po kasi huling dumating doon sa Angat. So, pagdating nyo sa Angat, nasaan kayo sa Angat? Malaki Angat eh. Naka-standby lang po ako mismo doon sa ano, sa bakanting lote. Bakit doon sa bakanting lote? Mag-aantay lang po daw ng tawag bago daw po pumasok doon sa Sino na pagdadala. naman ang nagsabing magantay ng tawag? Yung mga sumalubong po sa aming tao doon na hindi naman po namin kilala. Sumalubong sa inyo sa Angat. Opo. Okay. Bago kayo umalis, balikan ko lang ng konti. Ng Subic, may customs kayong kumausap? Yung nagbigay ng yung location sa booth, meron? Taga-customs? Wala po. Sino yung nasa booth? Yung operator lang po sir nung ano, Hindi taga-customs yun. hindi. Security lang yun. Doon lang po mismo sa ano sir sa NCT, sa pier po mismo. Tawan po ng pier. So, mula nung pumasok kayo ng pier, hanggang paglabas nyo ng Subic, walang kumausap sa inyo na taga-customs. Wala po. Yung Chugs lang. Opo. So, kayong tatlo, kinausap ni Chugs. Opo. Tama? Yes po. Okay. So, pagdating nyo doon sa Angat at nagtagpo kayo ron at sinabi maghintay lang kayo, gaano kayo katagal naghintay? Sa mga 2 oras po. So, anong oras na yun? Mulis ka ng alas 8, dumating ka doon ng anong oras? Nung dumating po kami, madaling araw na po. Alauna po, ganyan. Ba't ganun katagal? Ganun ba kalayo yung... Kasi Ang- po, nag-iba po yung ruta eh. Okay. Dadaan po ako sa Baliwag, Bulacan. Oo. Tumawag po sa akin si Sir Chugs na ginagawa po yung daan ng Angat. Bali, umikot po uli ako. Dadaan po ng Bukawi po. Doon po kami dumaan, Bukawi. Siya pa nagsabi sa'yo na ginagawa yung daan, kaya Oo. kailangan Umikot po kami. Kaya natagalan po. ginagawa ba talaga yung daan? Hindi mo alam. Hindi ko na po nakita kung ginagawa. Kaya nga, sinabi lang, Oo. wag na kayong tutuloy ng... Yung daan ko po kasi mas mabilis po doon eh. Baliwag, Bulacan eh. Nung pong tumawag sila, nag-U-turn po ako. Bumalik po ako sa Bukawi. Doon po ako lawin lalaro. Kayo, ganun din, tinawagan din kayo. Opo, ganun din po. Ganun din, may sira yung daan, kaya Opo. Yun din po yung sinabi sa sa'yo rin. Yes po, Your Honor. Mga anong oras kayo tinawagan? Kasi umalis ka ng
alas 8, umalis kayo ng alas 10. Ay, Opo, mga ano na, mga 12 po siguro nung sinabi pong sarado yung ano, yung daan sa National Road papuntang Angat po. Nasa gawing baliwag pa lang po ako ng bypass. So change, bago na plano, wala nang Angat, Opo. di ba? So gaano kayo katagal naghintay dun sa bakanteng lote? Ako po, dumating po ako doon, magliliwanag na po eh. Pero nung, Yung bakanteng lote sa Angat. opo, Tapos tsaka kayo tinawagan na bumalik. dadalhin daw po ulit kami ng Valenzuela. Okay, sorry ha. Pinaikot kayo, kaya nagtagal, inumagan na kayo pagdating ng Opo. Angat. Tapos nakaabang kayo ron, tapos tinawagan kayo at sabi, hindi na sa Angat, sa Valenzuela na. Nung una po, sinabihan lang po muna kami na standby lang po muna at antayin po yung tawag po ng pagdadalan na eka po sa amin. Tapos nung ano na po, sabi po, lilipat po kami ng Valenzuela. Okay. So, tatlo na kayong sabay-sabay papunta ng Valenzuela. opo. Doon po kami No, habang papunta nagkakasama-sama. ng Valenzuela. O sige, tuloy mo. Doon po na po kami nagkakasama-sama sa papuntang, linipat po kami ng FTA bigla sa Parañaque po. So, hindi na Valenzuela, FTI na. Hindi na po sa Venezuela. Okay. Okay. So hindi na Angat, Valenzuela. So, pagdating ng, umabot ba kayo ng Valenzuela? Umabot po kami. Pagdating namin Venezuela, hindi po alam kung saan location po talaga ibababa. Ngayon, dinala po kami sa FTI. Na di namin alam, may impound na po pala kami. Kasi ang alam ninyo, I-discarga po. ha? I-discarga po yung, Ididiskarga. yung pangalan namin. So, kailan kayo tinawagan para pumunta ng FTI? Yung mismo araw din po na, Kaya nga, so dumating na kayo sa Valenzuela? Hindi. Hindi po kami tinawagan doon, sir. Hindi kayo Nung tinawagan. nasa Angat po kami, nung nakaplano na pong papunta po kami ng Valenzuela, may ano na po sa amin, nakasubaybay na po palang magdadala sa amin sa FTI. Kaya nung mga nakaparada po kami sa bakanting lote, pinagtatawag lang po kami para kumpuyan po kami nung So hindi pa kayo nakakabiyaheng Valenzuela na dapat sana papunta ng Valenzuela, may sumalubong na sa inyo para FTI na. Hindi po, di pa papunta po sana kami ng ng Angat. Tapos nung nasa Angat na po kami, Kaya lilipat po sana kami ng Valenzuela. Kaya nga. Kaso po, may ano na. Oo nga, hindi pa nga kayo nakakabiyaheng Valenzuela, andun pa kayo sa Angat, may sumalubong na sa Opo. inyo sa Angat at sinabi, o hindi na, Valenzuela, Opo, yun FTI lang po. na. Ang sabi lang po, escort po sila ng pangarga. Yun lang po isa. Sino yung mga yun? Mga ano po ng, Customs? hindi ko rin po kilala kung basta bantay Ano po. pakilala nila sa inyo? Sabi po nila, sila daw po yung mag-escort nung po namin pangarga. Yung po pala, diretso na po kami ng FTI. Wala nagsabi, kami taga-DA, kami Customs, kami Wala pong nagsabi sa PFA. akin ganun. Basta sumunod na lang kayo. Opo, kasi ang alam po namin, sila po yung may-ari ng pangarga. Yes, Yusek Karag. Good morning, Mr. Chair. May I just read their own affidavits, sworn affidavits? Go ahead. Kasi parang nagkalimutan na checkpoint na namin sila eh. O, chineckpoint pala kayo eh. Tama? Um, O hindi nyo alam, affidavit ninyo yan. Go ahead. Nung 1700 hours, so 5 p.m., nung nandun kami sa loob ng Pantalan ng Subic, tumawag sa amin si Chugs upang sabihin na sa Valenzuela namin dadalhin ang mga kargamento. Walang mga dokumento ang ibinigay sa amin ni Chugs. Basta lang siya tumawag sa amin para sabihin na sa Valenzuela namin dalhin ang kargamento. Number 6, mula sa Pantalan ng Subic, mga 1900 hours or 7 p.m., kami ay bumiyahe ng patungong Valenzuela. Subalit nung nandun na kami sa may bandang Baliwag, Bulacan, mga 8:30 kami ay tinawagan ni Chugs upang sabihin na wag nang dalhin sa Valenzuela
ang dala namin mga kargamento. Sa puntong ito, kami ay nalito sa aming destinasyon at hindi na namin alam kung saan papunta at saan dadalhin ang mga kargamento. Number 7, noong mga 2 a.m. ng 28 June sa Barangay Donasyon, Angat, Bulacan, kami ay hinarang ng Angat PNP at mga operatiba ng Department of Agriculture, Inspectorate and Enforcement. At kami ay kusang bumaba sa amin mga trailer truck. Kinalaunan ay tinanong kami ng mga taga DAIE at hinanapan ng import clearance, bill of lading at exit gate pass mula sa SBMA. Pero wala kami na ipakita sa kanila. Tinanong din kami kung ano ang nilalaman ng dala naming mga kargamento, pero hindi namin alam. Number 8, habang isinasagawa ang pagharang ng PNP, Angat at DAIE, nandun din ang ilan sa mga Bureau of Customs, Subic personnel upang kami ay ipagtanggol. Pero kinalaunan ay umalis din sila. Number 9, pagkatapos ng pagharang sa amin ng PNP at DAIE sa Angat, Bulacan, kami ay tumungo sa Valenzuela upang ihatid sana ang mga kargamento. Ngunit pagdating namin sa nasabing lugar, ay hindi naman namin alam kung saan eksaktong lugar dadalhin o ibabagsak ang mga dala naming kargamento. Kaya mula sa Valenzuela, 7 p.m. na ng gabi, kami ay dinala ng mga operatiba ng DAIE sa pamumuno nila Toby Ebuen at Sunny Tamayo sa Food Terminal Compound, Taguig City para sa safekeeping ng amin mga dalang kargamento, para sa gagawing investigasyon at inspeksyon ng mga otoridad. Thank you, thank you. Oh, kulang-kulang yung kwento nyo eh. Kayo ba sumulat nito? Kayo ba ang pumirma rito? Gerald, Mr. Cahote? May nanawan po talaga kaming salaysay, sir, sa sa FTI. Ay, sa FTI na pala. FTI na. Kaya nga, so salaysay ninyo ito. Opo. So tama ito. Opo. So medyo... Pero ang liliwanagin ko lang po yung pagkakahuli po sa amin sa Angat. Yung sinasabi pong nano kami. Hindi na po kasi namin malaman kung sino po yung mga taong nagano po sa amin. Kung sila po talaga yung may-ari ng pangarga o... Kasi yun po talaga yung sabi sa akin eh. Kaya sumunod lang din po kami papuntang FTI. Hindi, pero ang sinasabi nyo rito, hindi kayo sa Angat, sa Hanggat kayo hinarang. Okay. Ng DA. Okay. So, ngayon naalala na ninyo, DA pala yun. Tama? Hindi po namin alam na DA po yun. Eh, ba't nyo sinasabi rito, hinarang kayo ng DA? Kayo pumirma rito, di ba? Joel Mariano Gutierrez, Gerald Cahote, Christopher Martinez. Sino naghanda nito? Sa sa FTI. Opo, nung inaano na po kami, sir, nung tinatanong na po kami. So, pinahanda ito sa FTI ng mga abogado ng DA. Opo, yun nakaulim. Pero hindi po kasi namin talaga alam na DA na po yung ano. Oh, pero alam ba ninyong merong customs na nagtanggol sa inyo ron? Hindi naman po namin alam kasi hindi naman po namin ano eh. Hindi. Alala yung mga kausap po namin. Kaya nga, pero meron ba nagsasabi, meron Opo, bang nagtalo? sasamahan na lang daw po kami na ano. Hindi, may nagtalo ba na, teka muna, hindi smuggled yan. Ano yan? Dapat may ganun bang nangyari? Doon sa mga opisyal na humarang sa inyo, tsaka yung mga taga-customs, meron bang ganung nasaksihan ninyong debate? Kasi yun ang lumalabas dito, eh. Pinagtanggol kayo eh ng taga-customs, tapos hindi na rin tumuloy. Tama ba yun? Tama ba yun? Hindi nyo nga kilala, pero tinatanong ko, meron bang nagtalo, dinipensahan kayo? Wala po. Wala Wala. po nagtalo. Walang nagtalo, pero meron bang nagsabing, teka muna, bakit dadalin sa FTI? Walang debate. Wala po. Hinarang lang kayo, tapos, Hinarang lang po kami papuntang FTI po. okay. Nandun din ang ilan ng mga BOC, Subic personnel. Hindi nyo alam na may taga-Subic personnel doon. Ikaw, kayo,
Wala ka ron, ano? Mr. Paul John Christopher Abanico. Wala po, Mr. Chair. Then wala din pong reported yung driver namin regarding sa ganung ano po. Anyway, so ang sinasabi rito, well, ang maliwanag, hindi nyo alam saan kayo papunta. Hindi ba? Iba ang sinasabi sa inyo, tapos pabago-bago, Angat. Tapos pagkatapos ng Angat, Valenzuela. Tapos pagkatapos ng Valenzuela, nauwi sa FTI na po. sino nagdala sa inyo sa FTI? Yung mga humarang sa inyo. Opo, yung nag-convoy sa amin papunta po doon. Na taliwas doon sa sinabi ni Chugs. Tama? Oo, sabi ni Chugs saan? Valenzuela. Opo. Di ba? So ibig sabihin, may nagsasabi sa inyo Valenzuela, pero meron din nagsabi hindi sa Valenzuela, dito kayo sa FTI. Opo, yung pong nagsabing sa FTI na, yung pong convoy sa amin. Yun na nga. Yun Yung na nga. escort po namin. So ang maliwanag doon, iba-iba yung instruction sa inyo. Opo, nalito din po kami. So ang tanong, sino yung Chugs? Would you know who Chugs is? Mr. Chair, we do not. Kasi dispatcher eh. Pero ikaw, Mr. Paul John Abanico, nakakausap mo si Mr. Chugs? Yes po, Mr. Chair. Sa kanya din po kami nagpapasa ng mga billing after po namin makapag... Mailing. Yes po. Oh, ba't di nyo alam ang apelyido? Tugs lang po yung pakilala nung boss namin sa kanya, sir eh. Pero pag nag-bill kayo, Chugs lang ang nakalagay doon sa billing nyo? Yes po, yes po. Ha? Yes po. Wala, yung voucher nyo, Chugs. Yes po, hindi naman po kasi sila nag-required para bayaran kami. Kayo rin. Gaano katagal nyo nang natatawagan at nakakausap si Chugs? Pinakabago po kami sa tracking eh. Wala pa, mag-1 year pa lang po kami. Kayo, gaano katagal kayong nagkakausap ni Chugs? Siguro naging client po namin sila mga 2 to 3 months ago lang po, Mr. Chair. So itong taon lang. Yes po, Mr. Chair. Kayo, 1 taon pa lang. Hindi po, ganun din po. Kasi wala po kaming regular client. Bali, may nag-refer lang po sa Pwede ibigay nyo yung number ni Mr. Chug sa amin? Ha? Yes po. Nagte-textan ba kayo? Yes po, Mr. Chair. Inform ko din po sila na pupunta kami dito. Nagas nga po kami sa kanila ng, ng lawyer. Kung Oh, ano sabi ni Mr. Chugs? wala naman pong feedback. Sige, so isubmit nyo yung, pwede bang pumapapayag ba kayong ipakita sa amin, screenshot yung inyong mga pakikipag-text kay Mr. Chugs? Kayo. Nasa sa inyo yun. Kung gusto ninyo o ayaw ninyo, you can, pero yung number niya, ibibigay nyo sa amin. Pwede man po siguro. Then, tatanong lang po siguro kayo. Tatanong mo muna sa kanya. Hindi po. Pwede ko po ibigay kasi questioning lang naman po yung intention niya sa... Okay. Sir, na ibigay ko na po kay Attorney Lina. Nagpaalam po ako kay Sir Chugs kung pwedeng ibigay. Pumayag naman po siya. Oh, sige. Paimbitahin natin si Mr. Chug sa susunod na hearing. Ha? Okay. So, okay. Sino si Merly? Ano ba ito? Gubaton? Kilala niyo yun? Hindi? Nandito ba si Miss Gubaton? Miss Gubaton? Yes, Attorney Maronilla. Your Honor, I was informed by our Subic personnel that Ms. Gobaton is here and Where she's is she? currently in the holding area. Can we ask her to come forward, please? Mr. Gubaton, Miss Gubaton.
So, ang pinirmahan ni Mr. Kalisin ba ito? O Noel Estanislao. The goods were released from the port for the conduct of 100% examination at the consignee's warehouse with approved mission order upon the request of the concerned consignees, assigning the following Port of Subic representatives to wit: for 1024 goods, Mary Annabel Gubaton, Acting Customs Operation Officer 3. Attached are duly approved disposition form and mission order. So may mission order para ilipat. Pero sinasabi ninyo, wala kayong kilalang Gubaton. Wala po. Wala rin sumama sa inyong taga-customs. Wala po. Okay. Same, no? JB's, RNC. Yes po, wala pong reported yung mga driver namin. So where is Miss Gumaton? Okay, so how do you explain this? Na may mission order, you have to take your oath, Attorney Lina, please administer the oath. Ms. Kubaton, kindly raise your right hand and answer my question. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public hearing? Yes, sir. Okay, you have answered in the positive. Thank you. You may take your seat. So can you explain this mission order in reference to 1024 Consumer Goods Trading and Birches Consumer Goods Trading? Itong dated, well, the memorandum is dated October 3, but this is in reference to deliverables dated 15 September. Hindi, nagsabi rito may mission order kayo. At ikaw, ang Acting Customs Operations Officer, you were assigned as a representative of the Port of Subic Okay na. for the 100% examination. What happened here? Sir, kasi nilabas po yung disposition form dated June 25. Then, yung mission order po namin, nag-commence po ng, wait lang sir. June 25 po yun. Tapos, nag-commence po yun ng June 28 po. Kaso po, we have failed examination po. That's why, ang 100% examination po, kinonduct na lang sa Port of Subic po. Again, can you explain? Kasi sinasabi nila walang examination. Sila yung mga nasa truck. Yes po. At ang understanding ko, underguard yung tatlong truck na yon. Yes sir, actually, it has... So where was the examination when they claimed there was no examination? Sir, kasi po nakalagay po sa mission order is Valenzuela. Doon lang po kami nag-base and ang contact lang po talaga namin is yung consignees representative po. We don't have contacts to the truck drivers po. So how can you now, why are you claiming that there was 100% inspection? Yan na po yung may kasamang mga media po. Kasi po nagkaroon po ng failed examination, nabalik po yung mga containers. Kasi nga po, dun po sa area, congested po talaga. Hindi po tinanggap ng warehouse yung mga containers po. So you are confirming what Mr. Stanislao claims, that there was port congestion. Yes, sir. Is there any document that will prove that there was? Or is it just a matter of your opinion? And Yes the po. opinion of, merong documentation? Yes po. Could you submit, what does the document say? That due to port congestion, of course, that is what it's going to say, no? Yes, sir. Actually, sir, the Subic po, Subic SBITC po,
doesn't have ADEA for reefer containers po. Hindi So how po. do you explain? So yung sinasabi mong 100% inspection was nung nakaalis, nung naibalik na ito, Yes po. nung nahuli na. Yes po. So pero nilabas pa rin ninyo eh. Sir, Pinalabas ninyo bago nung inspection. Tapos nung nagkalito-lito at na huli na, pinabalik. Sila nagkumpiska, hindi kayo eh. Hindi ba? Ang DA Enforcement, Inspectorate and Enforcement ang sumalubong na sa kanila at sinabing wag nang tumuloy ng Valenzuela, diretso muna sa FTI. So you were not able to conduct any inspection on those three na pinalabas ninyo. Ba't ninyo pinalabas? Sir, actually, hindi pa po kasi siya, release po siya by physical, pero not totally released by the customs po. Kasi under pa po And siya you ng released it order. under guard. Tama? Yes po. O, sinasabi nila wala namang kumausap sa kanilang customs eh. Yes nga, sir. In other words, the release under guard is not true based on the testimony of the trackers. Sir, actually, we have, Where is may- Mr. Kalisihan? Please take your seat. Ay, sir. Hindi ko sabay-sabay. Okay, Mr. Kalisihan, hindi ba required before umalis yung truck, merong examination ng 10% under your processes? Good morning, Mr. Chair. Good morning. Yung 10% po kasi medyo nag-ano na po kami din eh. Kaya po sabi namin, Medyo nag-ano? Ano yung ano? ano po sir, sabi po namin sa Subic, wag na pong i-10% kasi i-100% examination din naman po sa consignee's warehouse. Temperature sensitive po kasi Mr. Chair yung commodity. Nasa ano po siya, paper Do you container. have the discretion? Or is that not the law? That you have to have a 10% examination? Is that the law or you're allowed discretion to forego any 10% examination? Your Honor, it's above my pay grade to decide because I'm only the deputy collector for assessment. You decided, you just said earlier na you had to forego the 10% examination. So you decided. Now you're saying it's above your pay grade to decide. So which is which? No po sir, ano po Mr. Chair, yung pong port na po yung nag-decide. Kasi po kung magte-10% po sa Yes, SBITC, okay. If the port decided, is that decision consistent with what the law requires? Hindi, di ba? Kasi dapat may 10% physical examination, minimum. And then you go through the X-ray. Did it go through the X-ray? yes po Your Honor. Bago po siya makalabas ng SBITC, nag-pass through po siya sa X-ray. Sino yung X-ray operator? Anong pangalan? The X-ray field officer assigned at the Port of Subic, Your Honor, is Mr. Jeffrey Gasilos. Is he here? Wala po ata. Jeffrey Gasilos po. Casilos? Jeffrey Gasilos. Gasilos. Okay. Well, obviously, itong tatlong pinalabas, hindi na X-ray yun. Na X-ray po, may X-ray image po yan bago lumabas. Hindi po makakalabas ng SBITC kahit isang container kundi po dadaan sa X-ray. Hindi nga, wala ngang kumausap sa kanila, nilabas lang nila eh. Wala naman dumaan sa X-ray. At assuming dumaan sa X-ray, hindi nyo nakita na mackerel tsaka onions yung nasa loob, sinasabi nyo processed chicken poppers? Diba?
Kung totoong dinaan sa X-ray, yung tatlong ito na sinasabi nila wala namang kumausap sa kanila, then you would have detected that it was mackerel, frozen mackerel and onions, not chicken poppers. Di ba? So even assuming na in-X-ray ninyo, ba't nakalusot? Ba't nakalusot? Tapos nung na-expect sa FTI, mackerel pala, tsaka onions. So again, uulitin ko, Mr. Kalisihan, butas-butas yung paliwanag ninyo eh. And then after the X-ray, dapat ini-track. Di ba? Oh, nag-oo ka, Mr. Mariano. Dati may e-tracking, di ba? Dati po. Yung binyayin namin yun, walang e-tracking eh. Yun. Exempted po kasi siya, Mr. Chair, sa ITRAC eh. Kasi yung po declaration niya is finished processed food po eh, not raw agricultural products. Hindi nga, kaya nga nung binuksan ng 100%, nakita yung mackerel tsaka onions eh. Tama? Hindi nga siya finished product kasi kung tinignan ninyo sa X-ray ninyo, makikita ninyo hindi siya chicken poppers. We can have the copy of the X-ray image, Mr. Chair. We will submit. Well, Mr. Maronilla, would you care to comment? Your Honor, Malay ko ba kung yung X-ray printout nun hindi Photoshop? I don't know anymore because they're saying there was no X-ray. You're saying there was an X-ray. If you X-rayed it, ano ilalabas nyo sa amin? Ipapakita ninyo na yung X-ray nagpapatunay na chicken popper siya, ganun. Nung nakita nga sa FTI, hindi eh. Yes, Attorney Maronilla. yes, Your Honor. In fact, Your Honor, these are all under investigation now by our intelligence group. We've already issued suspension orders for the personnel involved. And of course, they're already asked to explain the findings of some of our investigators, Your Honor. And we will consider part of that particular investigation, Your Honor, is the statement coming from the Department of Agriculture Inspectorate Service on this particular matter. And may we just manifest, Your Honor, that we do acknowledge all your observations, Your Honor. These are the same questions that are also being asked by the investigators of the Bureau of Customs. Thank you, Your Honor. Si Mr. Again, Mr. Kalisihan, no, sabi ninyo, they were subject under guard. Di ba? Yes po, Mr. Chair. Tapos sabi ninyo, hindi nyo alam yung mga pangalan nitong mga ito. Wala kayong information tungkol sa mga pangalan nila. So again, bakit wala kayong information ng pangalan nila? Maybe, sir, the customs examiner assigned can explain. Kasi po sir, sa ano ko, as deputy collector po, sir, ano ko na po para kunin pa yung mga ikaw nagsabi eh. Ngayon ituturo mo yung iba. Sinabi mo wala kayong listahan eh. Wala po, sir, yung office ko, wala pong listahan, sir. Ikaw ang nag-clear nito pero wala kayong listahan. Tapos ikaw ang nagsabing ito sa underguard pero paano mo i-underguard? Sinasabi nila. For the record, Your Honor, I was not the one who cleared that entry, Your Honor. Who cleared it? Who cleared it? Why can't you answer? Your Honor, sa process po ng BOC, pagtapos po sa customs, It's a very basic question. You said you didn't clear it. So who cleared it? the customs appraiser assigned, Mr. Chair. Who is? Why can't you mention the name? Why are you being evasive? The customs appraiser assigned, Your Honor, is Miss Leslie Nacario. Where is Leslie Nacario? Is she here? Wala po, Your Honor. So Leslie Nacario, Gubotan? Iba-iba ito.
Okay, so can we invite Leslie Nacario for the next hearing? So, Ginoong, well, Mr. Calisian, I hope you understand. Do you confirm that there was a mission order issued by the district collector? Yes po, Your Honor. And that the names of the personnel directed to underguard and examine the alert charges, you confirm that? Yes, Your Honor. So you're familiar with that, but you're not familiar with who clear, I mean, that, but you didn't clear it, no? And somebody else cleared it. Is she your subordinate? Yes, Your Honor. Okay. So you're saying this is also exempted from e-tracking? Yes po, Your Honor. Why? Kasi po, Your Honor, yung pong HS code po nilang nagamit is hindi po siya e-tractable. Kasi po, Your Honor, pag po nag-file ka ng entry, bago po ma-process po ng examiner yon, kailangan po ng booking. Diyan po sa entry na yan, hindi po siya kailangan ng booking. Yung booking po, Your Honor, is for the e-track. You also explained in the previous hearing, which is the Birches tracking. Iba yun, ano? Yung Birches goods. Yes. Birches goods po. Yes. You also claimed in the previous hearing, Mr. Calisihan, that that there was a delivery to be made. But Birches claimed that they had no warehouse. You claimed that the delivery was to the Birches warehouse. You said that. Yes, po. Under oath. Now Birches says they don't have a warehouse. So how were you lying to the committee? No, Your Honor. Based on the mission order, Your Honor, the destination of the Birches Consumer Goods Trading is 158 MacArthur Highway, Valenzuela. That's what's Your Honor, yung pong naka-provide sa mission order. Ganun ba kayo kaluwag? Na may mission order kayo, i-deliver sa isang lugar, kahit walang warehouse yung Birches, kiniklaim nyo na may warehouse. Ganun ba kayo kapabaya? O wala talaga kayong planong i-deliver sa mga warehouse? Baka yun yung totoo. Pinalusot ninyo, hindi ba? Nahuli, hindi ba? Yung pagpapalusot ninyo, hindi pala, at sinasabi ninyong na-examine, marami kayong kwento eh. Di ba? Baka yun talaga ang totoo. No, Your Honor. Of course, you will say no. As far as Port of Subic is concerned po, po yan hindi po siya na-release. Hanggang po yan makabalik sa Port of Subic, nasa custody pa rin po ng Customs Port of Subic, Mr. Chair. Mr. Calisihan, nahuli kayo eh. Nahuli sila eh. Kung hindi natiktikan ng DA, nakalusot na yung tatlong yun eh. Wala, sinasabi ninyo, underguard. Walang underguard eh. You know, Mr. Calisihan, I think you have to explain why you should not be cited in contempt for lying to this committee. This is a show cause. Why should we not cite you in contempt? We will give you a chance to explain yourself. But before we proceed there, wala dito si Nacario eh. Nandito si... So Nacario has discretion, Attorney Marunilla, to release this? Your Honor, actually, number one, there has to be, may I just clarify on an earlier point, Your Honor?
We Go do ahead, go ahead. we do agree with you, Your Honor. By regulation and by law, the 10% examination is indispensable. Second, Your Honor, what I think the Deputy Collector is explaining is that the authority to finally assess for release a particular container is vested with the customs appraiser, which exercises supervision over a particular section that actually processed the container. But whether or not, but on special procedures like underguarding, um, release underguarding for further examination, that authority is not lodged solely with the appraiser. She has the recommendatory power, but if I'm not mistaken, it is lodged with the higher authorities in the port to grant whether um, a particular shipment under very, very, very exceptional circumstances are allowed to be inspected 100% at the consignee's warehouse. Again, Your Honor, but even before that, there should be an initial examination at the port. And that authority is given to the district collector of the port, Your Honor. Thank you for that clarification. Si Ms. Gubaton, what is your role in processing the documentation, for example, of, if any, no, of the brokers like Berches and EPCB and 1024? Sir, my role is to register the said shipment po. Is to register the Yes said po. shipment. Yes po. And check the veracity of its invoice and packing list together with the BL and other necessary documents. And this includes accepting payments or doing for meron bang ganong process na you look at the amounts involved, the items to be imported, and you make computations as to duties? Yes po. We check the invoice po attached and the packing list if it's tally po. So you deal directly with the brokers? We don't have direct contact with the brokers, but in BOC po kasi we have this portal. Go ahead. We have this portal po na doon nagko-communicate yung broker. If in case may kulang silang documents, they just submit it in the portal po. So how do you explain Yes po. why 1024 Consumer Goods Trading was able to register when in fact, according to the, tama ba, the broker owner, hindi niya kilala yung may-ari? How does that happen? Sir, we just Pati yung EPCB. solely rely. Tapos pinarerenta yung mga lisensya nila. How do you explain as you process it na nakakalusot itong mga ito? Sir, actually, we just rely on the documents that they've submitted in the portal po eh. Because we... Were you monitoring the previous Yes po. hearings? Yes, sir. So, what do you intend to do? After realizing or finding out or discovering, I don't know, meron ba kayong gagawin o patuloy lang ang ganitong klaseng sistema sa inyo na nagpapalitan ng lisensya, etc.? Nagre-renta ng lisensya, hindi kilala ng broker yung may-ari, may ibang broker, di ba? Wala ba kayong doon? Wala ba kayong responsibilidad doon? Yes, Your Honor. I know this is alarming po, pero during the previous Senate hearing na po, mas lalo na po kaming naging maingat po. Pero po talaga, kasi po,
We don't have any contacts to the broker, sir, eh. Kasi we promote this no contact policy po in our organization po. Walang nagte-text sa inyo? Nagpa-follow up? Sir, in ticket lang po. Pwede po sila doon mag-message, sir. Doon din po kami magre-reply. Anong ticket? Yun po yung portal na tinatawag po sa BOC. Yun So yung may ginagamit. contact kayo? Yes po, pero doon lang din po. Wala sa mga cellphone? Wala po. Okay, so may contact kayo dun sa portal. Yes po. Nagpa-follow up sila sa inyo sa portal. Yes, sir. So meron kayong contact. Hindi okay. totoong wala kayong contact. Okay. Meron. So kilala niyo si Mr. Tenero? Sir, nakikita ko lang yung name niya dun sa portal dahil siya rin yung Hindi, nagpa-follow up siya eh. hindi na po. Hindi siya nagpa-follow up sa'yo. Yes po, hindi po. Kay Nacario, nagpa-follow up siya? Hindi rin po. How would you know? Do you check her cellphone? No, Your Honor. Pero po kasi nasa loob lang kami ng offices. Lalabas lang po kami pag talagang may examination lang. Pero the rest po, yung mga negotiation, wala po. Through ticket talaga po. Yes, Yusek Arad, you were raising your hand. Thank you, Mr. Chair. I think it's time for me to shed some light, sir, because it seems like there are some discrepancies. Sorry about that. Go ahead, Yes, sir. Yusek Arad. If I just may read a short paragraph about our report to the Secretary the day after Please this proceed. operation, sir. Number 4, subsequently at about 2:30 a.m., June 28, the DEIE team, together with customs personnel, in coordination with the Angat PNP, decided to accost the 3 CVs, considering that the supposed destination of the CVs is in Valenzuela, but were diverted to Angat for unknown reasons by the consignee's representative, Birches Consumer Goods Trading, who was seen at the site at the onset. Initial investigation conducted by the team found out that the 3 had no pertinent documents, etc. The BOC Subic personnel, composed of Mary Annabel Gubaton, IAI Wilfredo Metro of CIIS, SAI Joker Peru of ESS, and Viviano Icat of Customs Border Protection Team were also present in the area. And SAI Joker suggested that they would conduct inspection on the said 3 CVs, but alleged it will only be limited to open and close process of inspection. This was politely declined by the DAIE personnel, considering that the guidance and SOP for them is to conduct 100% inspection at final destination or cold storage warehouse. Thank you. So you were present, Ms. Gubaton. Do you confirm that? Sir, nag-underguard po kami, pero hindi po kami sabay-sabay dumating po. Kasi po by batches po ang labas ng mga containers. Anong klaseng underguard yun? Sir, kasi nasa 15 containers po yung Birches, if you may know po. 15 Yes, but you mean to say, when you go underguard, Yes. you only guard 5? Shouldn't you underguard the 15? Yes, sir. So what happened? I instructed po yung team din na maghati-hati kami ng containers to underguard. Yeah, Kasi- but the 3, wala. Sir, actually po kasi, out of respect din, they insisted to bring the containers in the FTI. And I also... Yes, but eh, nung umalis ng Subic, wala nang ang guard eh. Meron, sir. They claim none. They're saying na
they were not under guard. Sir, may pictures po. May convoy po. Doon sa 11, hindi yung sa 3. Nililihis po kami, ma'am eh. Sir, hindi po sila sabay-sabay lumabas po eh. But I can send a picture, sir. No, May you're one, two. sending me a picture of the 11, not of the 3. Don't try to mislead this committee. Are you saying there were pictures of the 3? Ah, Are you saying there were you're gonna show me pictures of the 3? This is the issue here. Nililihis mo kami, ma'am eh. Tama ba yun? Pero ba kayong gwardiya? yes, sir. Sino? Yes, pero they insisted po kasi. Yeah. Eh, So wala. Don't, Ms. Gubaton, you are misleading this committee. You claim that there were pictures, but you're claiming the pictures for other trucks, not for these 3. Very clearly, I was talking about these 3. Hindi ba? yes po. Nililihis mo kami, ma'am. You too, we are asking you to explain to us later on, because we will have a fire drill, why you should not be cited in contempt. Yes. So there is a fire drill at 11. Huh? Oh, sorry, I will not announce it, but we have a drill. Yes, and so we will have to later on, but we will come back. Hmm? So, Miss Gabutan, tama ba? Gabutan? Gubaton, sorry, Miss Gubaton. Kilala niyo si Si Chugs? Sir, hindi po. Okay. Bakit kasi alam niya yung marami siyang alam, si Mr. Chugs. Now obviously may contact siya sa customs. That's why I'm asking you. If you know Mr. Chugs, you say you don't know Mr. Chugs. No po. Okay. Mr. Kalisihan, do you know Mr. Chugs? No po. Okay. Who in customs would know Mr. Chugs? Because apparently he knows a lot. Apparently he knows where to go, who to look for, papers that are available. But none of you know him. Is that believable? Diba? Diba, tinawagan kayo ni Chug, sabi, ready na yung mga dokumento for pick up. Diba? Ibig sabihin, may nagbigay ng gate pass. Diba? Oh. Diba? At si Chug ang nagsabi, may gate pass. O, diba? Kanino galing yung gate pass? Diba sa customs? Tama? Tama? Hindi naman pwedeng pumasok pag walang gate pass na approved ng customs, di ba? So you expect us to believe, Mr. Kalisin, that you don't know Mr. Chugs? Yeah. Kalisihan, sorry. No po, Mr. Chair. Yeah. So, mahirap talagang butas-butas yung no? Ang daming mga hindi kapani-paniwala dito sa nangyari. At yung mga paliwanag ninyong examination, diba? X-ray, underguard,
e-tracking, 10% examination. So none of you know Mr. Chugs, but he has powers to ensure that the ano tawag dito? The pass, no? Ano yun? Gate pass. Diba? And alam niya yung pasikot-sikot. Alam niya kung kailan kailangan, kung kailan available. Di ba? Kasi yun ang sinabi sa inyo. Okay. So balikan ko lang si Miss Gubaton. Kailan kayo nag-underguard? Sir, June 28 po. Nung nilabas na. Yes po. Kaso yung sa inyo kailan? 27, no? Ng gabi. Tama? Hindi ko po nag-dive petsa. Would you remember? Ano, ikaw, Mr. Christopher. Nandun sa ano nyo? Sa Salaysay po. Oo nga. 27. 1100 hours. So sa inyo, nag-underguard kayo ng 28. So hindi kayo nag-underguard ng 27. Diba? Yes, 28 po. Okay. So yung mga sinasabi niyong picture, Yes po. wala dito. Diba? Diba? Kasi nakalabas na eh. Pero hinabol ninyo saan hinabol, Yusek Karag? Sa FTI na. Anggat, Mr. Chair, anggat lahat nagkita-kita doon. Doon sa Angat. Yes. On the 28th. Yes, sir. Yeah. Early morning. Okay. Anyway, sige. So, Sinabi niya lang, teams Hmm. niya. Yeah. Yes, okay. Iba yung listahan ng customs ng tracking. Yung CIIS, Port of Subic. Ang tracking services were named by the BOC. Aim High, Philippine Logistics. Chrono One, Tracking Services. DJMM, International Logistics, and Don Iggy Tracking. This is the customs for the purchased goods. But for the Department of Agriculture, Inspectorate and Enforcement, ito yun. JBs, Containerized Cargo, RNC Tracking Services, RCX Tracking Services. Can the BOC explain bakit wala sa listahan itong tatlo? Your Honor, the list that we submitted was for EPCB, not for Birches, because we were investigating the containers that were released that were said to be in order, which were never returned to the port of Subic. Yeah, but you have your report here, Bureau of Customs, oh. And it says here, list of tracking services utilized for transport of containers subject of DA alert. And it says here, Aim High Logistics, Birches. Chrono One Tracking, Birches.
DJMM, Burgess. Don Iggy Tracking, Burgess. This is your communication. Maybe you missed out on this one. Can you check again, Mr. Sorry, I have bad eyes. Rosales, sir. Yes, sir, I yes. will check again, but Yeah. yes, sir, I'll check on those two tracking Yes, services, sir. medyo makapal ito eh. So baka you missed this out, no? But ito ang sinabmit ninyo sa amin. Pero hindi kasama nga itong tatlo na nakita ng DA. No? So marami yun, no? There were 11 o 15. Sinasabi ni Miss Gubaton, 11 yung na-monitor nila. So baka yung itong mga tracking is for the 11, but for the 3 iba. No? Okay? So can you clarify that please, no? Mr. Rosales? Yes, Your Honor. Thank you. Okay. Okay. Nasaan ang Burgess? Burgess, where is Burgess? Miss Desagun. Good morning po, Your Honor. Yes. Ano ulit ang kaugnayan mo sa Burgess Consumer? Representative lang po ako. Representative po ako, Your Honor. Sino may-ari? Si Miss Juvelyn po, Daria. Nasaan na siya? Juvelyn, please come forward. Miss Juvelyn, gaano na kayo katagal na may-ari ng Burgess? Morning po, Your Honor. Ano po, mag 2 years na po. At nakailang import na kayo? Konti lang po, hindi ko po eksakto alam kung ilan po. Paano nyo tinatanggap yung bayad sa inyo? Ano lang po, bank to bank po. Sino nagbabayad sa inyo? Yung ano po, yung nagre-rent po. Sino nga yun? Yung kung sino po Dito sa Natiklo. Sino? hindi po, yung kausap ko po, sila lang po yung nagbibigay sa akin ng ano. Sino nga? Katulad po ni Ma'am Brenda, siya po yung nagdala po ng bayad po, bank to bank po. Minsan po yung kung sino po yung ano po tawag doon? Yung nag-in buyer po kasi yung tawag nila doon eh. Yung nagpapadating, yung nagre-rent po ng ano ko. Yun Sino po nga? Sino yun? Hindi ko rin po kasi eksaktong alam kasi pinare-rent ko lang nga po yung ano ko po. Yung May mga resibo kayo? May mga pinirmahan kayong mga dokumento? wala po. Wala po akong pinipirmahan. Hindi kayo nagbabayad ng tax? Hindi rin. Ano po, may nagbabayad po. Oh. Nagbabayad po ako ng business, ano po, permit din po. Pagka kayo pumipirma ka ba dun sa mga pumapasok na dokumento na ini-import? Hindi po. Si Desagun, si Brenda? Hindi ko lang po alam. Honor, hindi rin po ako pumipirma kasi sa totoo lang po, Your Honor, nagparenta lang po ako ng ng Burgess Consumer Goods Trading. Wala naman po akong pinirmahan. Talaga lang pong itong si Mr. Vicente na kausap ko, nagkamali lang po ako na hindi ko po nahingaan ng pagkakakilanlan. Ako lang naman po, Your Honor, is after sa commission na 1,000 per container. Wala na po akong ano. So nung naibigay ko na po yung mga dokumento sa kanya, hindi ko na po alam kung paano siya nag-order. Pero binayaran po ako niya ng cash. Tapos dinala ko po sa opisina. Yung sa ano po, kung tawagin po ay royalty. Yung bayad po sa amin na 5,000 per container. Tapos 1,000 po sa akin iyon. Wala kayong kausap sa customs? Ay hindi, wala po. Kasi nagparenta lang po ako eh. Hindi po, wala po akong kilala na. Ikaw ang broker, si Miss
Juvelin ang may-ari. Wala kayong kinakausap na taga-customs. Hindi nyo ba kinakausap si Miss Gubaton? Pagka nagpa-follow up, hindi kayo kasama ron? Hindi po. Hindi po, Your Honor. Hindi rin po ako licensed broker, Your Honor. Hindi nga, pero kayo ang importer eh. Kayo ang nakalagay na nakapangalang bilang importer. Oo nga po, Your Honor. Pero wala kayong kausap sa customs. Wala po, Your Honor. Ay, parang naghihintay lang kayo ng hulog ng langit tapos tatawagin kayo, ganun. Wala kayong, hindi kayo nakikipag-usap sa iba pang mga broker? Hindi po. Hindi po, Your Honor. Basta nagparenta lang po kami. Kaya malaki ko pong So hanggang pagkakamali. ngayon, hindi mo pa rin maalala si Mr. Vicente? Hindi po, Your Honor. Ikaw, kilala Pero- mo si Mr. Vicente? Mas lalong hindi po. Pero ako po, Your Honor, ako po ay nangangako sa inyo na makikipag-coordinate po ako, makikipag-cooperate para malaman kung sino siya. At ako po rin ay handang dumating sa inyong tanggapan, Your Honor. Every time po na ipapatawag ninyo ako. Malif lang po yung contempt sa akin, Your Honor. Salamat po. Well, kung meron kang nalalaman, sabihin mo na. Wala pa po. Sa ngayon po, Your Honor, wala pa po eh. Maybe po, kung nasa labas ako, baka po lang. Or baka po dito sa pag-interview na to, sa pag-hearing na to, lalabas ang katotohanan. Pero Okay, wala the committee po ako. secretary is instructed to coordinate with Ms. Desagun so that perhaps the Office of the Sergeant at Arms can we can provide her temporary liberty so that she can contact and try to find out sino si Mr. Vicente. Okay? We will give her protection as she works on and she'll be accompanied by the Sergeant and Arms personnel. Yes, sir. Meron pa kayo na sabihin? Yun lang po, Your Honor. Bali, humihingi lang po ako nagpapakumbaba po ako sa inyo at humihingi po ako na ma-lift na po yung contempt. Ako naman po, Your Honor, hindi po ako tatakbo or ano po sa lahat ng mga patawag po ninyo, Your Honor. Nagsasabi lang po ako ng totoo, Your Honor. Nahihirapan na rin po ako, Your Honor, sa nangyari sa akin eh. Wala po akong kinalaman sa mga ganyan na milyon na kaya Well, sana maunawaan mo, Ms. Desagun, na illegal yung ginawa ninyo eh. At mahirap paniwalaan na gumagawa kayo ng ganito, hindi nyo kilala sino kausap nyo. yun na nga po, Your Honor. Pero sa totoo Kasi lang, baka kasi ayaw mo lang sabihin kung sino. hindi pa po, Your Honor. Wala po ako alam talaga pa. Kaya ikaw rin, Juvelin, baka ayaw mo lang sabihin at hindi kayo nagsasabi ng totoo na wala kayong kausap sa customs, etc. Mahirap maniwala eh. Pumasok kayo sa ganitong klaseng larangan, kumukuha kayo, kumukubra kayo, pero wala kayong alam. Wala Di po ba? talaga, Your Honor. Kaya nga, parang mahirap paniwalaan. Kaya sana maintindihan ninyo na kung mananatili kayong in contempt of the Senate, ayaw namin. Ito, pero hindi pa pwedeng hindi respetuhin yung kapangyarihan ng Senado in aid of legislation na malaman ang katotohanan. No? Anyway, ano na? I-suspend na muna na. Huh? Ganun. Sige. Hintayin natin yung earthquake. Yung drill. Okay. Where's the next story? EPCB. Nasaan ang EPCB? Mr. Pascual. Good morning po, sir. Andito ba si Mr. Kevin Evalo? Si Evalo. So nasaan si Mr. Kevin Evalo? Nabigay ko na po, sir, yung contact sa kay Comsec po. I'm not sure kung nag-coordinate po sa kanila. Hindi kayo nagkausap? Nasabi ko rin po sa kanya, sir. Nagkausap pala kayo. So alam niya.
Si Mr. Kevin. Yes po. Ang sabi nga po, natawagan na raw po siya, sir. So we will issue a subpoena for him to appear in the next hearing. Si Mr. Puala, yung may-ari ng EPCB, asan siya? Okay. Sabi mo pamangkin mo? Paano kayo naging magkamag-anak? Yung misis ko po, sir, yung kapatid niya, bali yun po yung mother ni Wala po. Okay. So pamangkin ng misis mo? Yes po, sir. So pamangkin mo. Okay. So si Mr. Huala, inamin na ikaw pala, Mr. Pascual, ang umamin na ikaw ang may-ari ng EPCB, no? Sino nagbabayad ng mga fees ng duties, taxes sa inyong pag-i-import? Ikaw ba? Depende po sa client po, sir. Kung kanino po siyang shipments po. Hindi, pero ikaw yung importer. Yes, personally kami po ang nagbabayad po sa bank po. Okay. Dumadaan po sa amin. So sino ang mga ito? Forward particular containers po. Ito po ba, sir, yung 14 po? Oh. No, kasi for this particular one, itong pumasok na 130 million. Yes, sir, yung 14 po, na-receive ko po siya from Kevin Ebalo po. Sent through Viber yung mga final assessment. Then nag-send na rin po siya ng bank deposit. Kaya in-inform na po namin si bank na may pondo na siya, kaya na-debit po. Nabayaran po siya sa bank. Okay. Saka nag-submit ka ng affidavit mo, no? Yes po, sir. Pero nung huling hearing, sinabi mo hindi mo kilala si Elaine Joy Gedaria. Yes, sir, hindi po talaga. So paano mo may papaliwanag na doon sa mga attachment at annex mo sa affidavit, ikaw nag-submit doon sa affidavit mo? Yes po. At nakailang temporary assessment notice for ECPB, EPCB, consumer goods, at laging nandun si Elaine Joy Gedaria bilang declarant. Ikaw nag-submit dito. Yes, sir. Hindi po ako, sir. Na-receive ko po yung dokumento, sir, na nakita ko po yung pangalan ni Elaine Gedaria. Pero hindi po ako, sir, personally nag-process po niyan sa customs po. Hindi, pero ikaw ang nag-submit ng affidavit mo eh. Yes po. Nakita ko po yung pangalan ni Elaine, sir, doon sa mga sinubmit po sa akin na documents ni Kevin. Ba't mo isasubmit yung sa affidavit mo, yung mga lahat ng pangalan niya? Yes, sir. Yan po kasi, sir, yung SAD po kung tawagin, yung statement, yung declaration po ng entry, sir. Naka-include po kasi yung pangalan ni consignee sa ni broker po dyan. Nasaan si Gedaria? Annex A to A12 ng affidavit mo, binigay mo na ang broker mo ay si Miss Gedaria. Sino ba naghanda ng affidavit mo? Yung attorney ko po, sir. Tapos sinabi mo yung depensa mo galing sa documentation ng na sinubmit po sa akin ni Kevin, sir. Hindi, sabi mo nung huling hearing, customs ang naghanda at kinlear ka. Tama? Yes po, sir. Sino sa customs ang nagbigay sa iyo ng dokumento? Hindi, sir. Yung customs documents po yan, sir, na binigay po sa akin ni Kevin po. Yung release po ng 14, sir, na. Kaya nga. So si Kevin, hindi customs ang, sabi mo customs ang naghanda eh. Hindi po, sir. Si Kevin po ang nagbigay po. Ang sabi niya po sa akin, galing po yan sa BOC po. Pero iba yung findings din ng DA. Di ba? Sir, ilang containers yung produkto mo dito. Di ba? 14 po, sir.
May sumunod ka bang shipment after yung 14? Wala na po, sir. Eh ano itong 6 na containers ng EPCB na nahuli sa Subic? Yan, sir, prior po na naka-receive po kami ng arrival notice, we filed disclaimer of ownership po kasi wala po talaga kaming in-order po na 6 po. Paano ba naman yun? Sabi mo 14, pero ngayon may containers na misdeclared. Galing China, chicken sausage. Pero ang lumabas, isda. Diba? Hindi mo alam yun? Hindi po, sir. Kaya po, EPCB? naka-receive po kami, sir, sa email po ng arrival notice from, I think, sa TS line po. Then prior po, nasa abroad pa po siya. Nag-file na po kami sa support po sa Subic ng disclaimer of ownership, sir, kasi wala po talaga kami in-order na ganyan. Siyempre, nahuli na. Di ba? Nahuli ng DA. 6 na container ng EPCB sa port ng Subic. So ngayon, dinideny mo. Di ba? Not included in the WSD. Misdeclaration and misclassification of contents. Ang halaga 18 million. So, pasok na naman ito sa economic sabotage. Non-bailable na naman ito. Ikaw ang inamin mo, ikaw ang may-ari ng EPCB. Di ba? Yes, sir. White onions at fresh carrots ang pinasok ng EPCB na ngayon, nung nahuli, merong kang declaration. Hindi ba? Yan ang hirap eh. Pagka pinarenta, wala kaming kinalaman. Diba? Pag nahuli, so actually mahirap paniwalaan. Puro mahirap paniwalaan ang mga testimonya ninyo dahil butas-butas eh. And I already asked you, nag-file na siya ng affidavit, no? Okay. Ito sa ECPB, ayun na.